favorite natin na Vandenbroek na off color, yung may brown and white, na yun pa naman ang tinira ko. Hintay-hintay ko na pa naman na magkaroon ng ganong kulay na ilabas, kaso yun nga, mukhang na overfly. Ganda niya, bagay na bagay itong magparis na to. Ang ganda oh, mga ba yan, nagtitipid na nga tayo eh. Napakitaan pa tayo ng magagandang ibon na naman. Ano ba yan? Diyos ko, yung aking savings ay nababawasan mga kasing ko dahil nga yung pinsan natin eh nagdala na naman ng kalapate na off color. Sakto-sakto mga kasing ko eh wala tayong ganong kulay. Kaya nag-iisip ako kung sana medyo babaan sana ni pinsan eh kung makukuha natin yung ibon. Dahil ayoko muna siya i-display dahil gusto ko tayo makakuha mga kasing ko dahil isang pares na naman na napakagandang ibon ang dinala niya. Wala tayong ganong kulay kahit na tinignan ko dun sa ating mga loft na off color eh wala tayong ganon. Nagdala na naman siya isang pares na rare color mga kasing ko, kaya napapaisip na naman ako. Ayoko nang gumastos eh. Bago natin silipin eh andito ako ngayon sa rooftop. Nakikita nyo naman, hinintay ko muna na yung araw eh pumunta banda dito dahil nga medyo nangangati-ngati pa rin tayo pag masyado mainit, kaya ngayon tayo oras na umakyat, medyo alas 4 ng hapon mga singko. Yun nga pala, yung isang araw eh nagpalipad tayo ng mga kalapate dito sa ating Taiwan Loft. Ngayon nung wala na yung mga matatanda natin eh pinakawalan ko na dito yung mga young bird natin na tinuturuan. Ang problema nung medyo bumalik na sila mga kasi yung mga young bird eh talon-talon lang dito mga siguro, talon-talon lang dyan, lilipad-lipad ng konti dito sa taas tas bababa, ganun lang naman sila eh. Kaso ang problema nung dumating na yung matatanda natin eh dumapo na sila, kaso parang biglang nabugaw, lumipad kasama yung mga ibang young bird natin mga siguro. Yun ang problema ko. Bali nung sa rondahan lang eh meron tayong 3 na hindi umuwi. Yung favorite natin na Vandenbroek na off color, yung may brown and white, na yun pa naman ang tinira ko. Hintay-hintay ko na pa naman na magkaroon ng ganong kulay na ilabas, kaso yun nga, mukhang na overfly, hindi umuwi. Yung isang kapatid ng Grisel na anak ni Pelentot mga singko eh hindi rin umuwi mga singko. Ngayon yung isa eh dahil nga pag umakit ako dito, nakikita ko na aninag ko siya, pumupunta pa siya dun sa may mga bahay-bahay dyan, nakikita ko eh. Ngayon nagpapakawala tayo ng pa isa-isa para may nakikita lang. Eh kanina lang siya bumalik, buti hindi siya nahuli mga singko. Ito yung isa na hindi nahuli. Bali ito yung may puyo natin, ito yung bumalik kanina lang ng umaga, buti nga bumaba pa at naalala niya tong ating Taiwan Loft mga singko. Dahil nga kung makikita nyo eh napakaganda ng ating Taiwan Loft na napakalaki, kaya siguro naalala niya na ano niya, siguro na aninag niya sa taas, bumaba eh pumasok mga singko. Eh sa susunod eh bibili tayo ng malaki dahil malaki yung loft natin eh. Bibili tayo ng malaking whistle, yung pito, para meron tayong pantawag kasi minsan nakikita ko lumalayo, hindi natin matawag dahil nga walang tunog yung ating whistle sa bibig mga singko. Kaya buti na lang eh nasave pa natin tong isa bumalik, kaso yung dalawa na young bird natin eh mukhang nag-goodbye na sa atin. Eh sana yung nakahuli eh, alagaan na lang mabuti dahil gusto ko pa naman yung ibon. Ang tagal kong hinihintay na maglabas ng ganong kulay, kaso yun, ganun talaga. Ibang makikinabang, si Boy Dakit ayaw naman isoli sa atin. Kung nanonood siya, kung alam niya na sa atin yun eh pwede natin tubusin mga singko. Yun yung young bird natin na dalawa. Hey, nabawasan na tayo agad ng dalawa, hindi pa nga lumilipad. Ano ba yan? Ayan mga singko, bali silipin natin dito yung dala ng pinsan ko na naman mga singko. Yan o, makikita nyo. Kala nyo itim lang dahil madilim nasa loob, pero mamaya eh titignan natin sila na medyo malapitan, tsaka ilalabas natin sila dito sa cage na to dahil nga ayun, silipin natin oh, yun napakaganda yata. Mamaya ilalabas natin para makita natin yung ganda ng mga ibon, pero silipin na muna natin dito yung itsura nila kapag nandito sila sa loob na madilim. Ayun ang aking ko, ang ganda, mukhang meron na naman tayong target. Ayan oh, bali yan sila, isang pair na naman na rare color mga singko. Ang ganda nito. Mamaya titignan natin kung ano talaga ang kulay nila, pero ang sinabi sa akin eh opal kahoy daw ang tawag nila dito mga singko. Yan
Dahil madilim ililipat natin sila. Hindi natin masyado maaninag kung anong kulay. Kasi yung isa may white flight pero okay lang. Dahil ang mga magulang daw nito napakagaganda mga siko. Ayun ganda nga. So ayun mga siko, bali ito yung hen na hawak natin. Ayun dala to ng pinsan ko dahil mahilig nga talaga mag-alaga ng mga rare color ng aking pinsan. Yun naman ang hilig niya na kulay, mga ganito. Ayaw niya ng mga blue bar. Pang ano lang niya, pang ewan ko kung laruan ba o collection, mga siko. Yan bali ito yung hen. Papasok muna natin siya dito para masilip natin sila. Ganda ito naman yung cock niya. Siko, kung mapapansin niyo parang siyang itim. Pero yung kanyang pakpak parang bronze. Hindi ko lang kung ano talagang tamang kulay nito. Ngayon magtatanong tayo at sana mai-comment ang mga batikan dyan, yung mga pigeon genetics gaya ni John Lloyd Cruz. Kaso wala si John Lloyd Cruz, kaya tatanungin muna natin yung mga kalapatids natin. Huwag niyong hulaan. Alam niyo sa expert. Ayun ang swerte. May dumaplis pa sa akin tae. Ayan, dalagay natin dito para masulyapan natin sila. Ayan, bali isang pair siya na ang sabi sa akin ni pinsan opal kahoy daw ang mga kulay nito. Kaso hindi ko gano'n talagang kabisado yung mga kulay, pero nagagandahan ako. Tsaka sa itsura naman mga siko talagang mukhang rare. Rare yun, baka di nyo alam. Ang kulay nila dahil makikita nyo, ayun ang ganda. Yung mga katawan nila iba ang kulay, lalo na tong cock. Kasi parang siyang itim, tas parang may nag-bronze din sa kanyang pakpak. Napakaganda. Para tuloy gusto ko siyang bilhin. Kaso ang mahal. Bali presyohan pala ni pinsan dito mga siko. 1.5 ang pares. Ngayon, titingnan ko kung matatawaran ko, baka tayo nang kukuha. Dahil wala akong ganitong kulay mga siko. Ayun parang gusto ko magpalipad kung maganda sila lumipad, mga ganitong kulay. Ang ganda niya. Bagay na bagay itong magpares na to. Ang ganda mga siko. Mukhang mapapalabas na naman tayo ng pera. Pero sana matawaran natin. Dahil nga medyo type ko yung kulay. Dahil wala tayong ganito. Lalo na tong cock, parang black siya. Na 2 colors, black and bronze. Ayun ito daw yung mga opal kahoy na tinatawag nila mga siko. Dahil kulay kahoy, kaya siguro tinawag nilang opal kahoy. Pero dun sa mga batikan, sana makomment nyo kung ano talaga ang kulay, kung anong klaseng opal ba ito. Dahil siyempre kahoy dito sa Pilipinas yun kung ano talaga ang kulay niya, yung mga nakakaalam, kung recessive opal ba, dilute opal, mga ganyan mga singko. Ang ganda niya, mukhang malalagas na naman yung laman ng wallet natin. Dahil mukhang type ni 5 mga 5. Mukhang mapapalabas na naman tayo dahil ayoko na nga sana bumili. Kasi naman to si pinsan pinapakitaan ako ng magagandang ibon. Ayun dahil ito meron daw siya mga ilang pares nito. Kaya yung isang pares na ito binagsak sa atin, dinala dito. Ngayon sa may mga gusto 1.5, pero sana matawaran ko dahil ako nakukuha kapag may tawad mga singko, dahil mataas sa akin yung 1.5. Pero sa ganda naman niya sulit na sulit mga singko. Ayan ang ganda. Pero magkaiba ang kulay nung hen sa wing niya kumpara mo dito. Dito kasi parang bronze sa bronze itong itim na to. Pulang-pula pa yung mata niya. Ayan ang ganda. Pero ito medyo mapusyaw. Kaya tatanungin natin yung mga i-comment nyo na lang mga siko kung ano talaga ang kulay sa mga nakakaalam. Dahil nga wala naman si John Lloyd Cruz dito, hindi natin alam. Ang hirap manghula ng kulay mga siko, wala na pag wala si John Lloyd. Kasi hindi kayo masyadong magagaling sa kulay, mga wala kayong ano sa kulay. Pag nandito si John Lloyd talagang masasabi niya kung anong kulay talaga ito. Dahil alam nyo naman yan, talagang nag-aaral ng pigeon genetics yun. Tungkol sa mga kalapate, kasama yan. Pigeon genetics yan.